Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimutin, Panginoon ko, Lord God. Patuloy mo pagpalain ng kanilang mga buhay, ang mga ang dinadalangin nila sa iyo, Panginoon ko, Lord God. Alam kong ito ay iyong pinakikinggan at tutuparin, Panginoon ko, Lord God. Maraming maraming salamat po at sa mga susunod na gawain, Lord, ay excited kami na makapakinig sa iba't iba pa pong testimonies, Panginoon ko, Lord God. At sa mga hindi po nakapag-testimonies, Panginoon ko, Lord God, ay alam ko na marami kang ginawang kabutihan sa kanilang mga buhay. Maraming maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong senior pastor, Tay Alex Nosuelo. Amen. Amen, amen. Praise God. Palakpakan natin lahat ng mga nag-testimony sa madaling araw na ito. At tayo po ngayon sa basa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 112 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin muli ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tigapanguna, sa board ng ating spiritual director, Bishop Rosa M. Nasuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil patuloy tayong pinapaintulutan gamitin ang social media para maibahagi po natin ang salita ng Diyos, hindi lang sa atin dito sa mga naka-join ngayon sa platform ng Zoom, kundi sa lahat din ng mga kaibigan natin na makaka-join o isi-share natin ito, dadaan ito sa wall nila at mapapanood nila. Napakalaga sa buhay ng tao ngayon, lalo na nasa huling panahon na tayo, nakikita na natin yung paglindol, kaguluhan sa iba't ibang bansa, ay it's really about time na talagang kailangan magkaroon tayo ng malalim na pakikipagniig sa harapan ng Diyos para magawa natin ang kanyang kalooban. Ulit-ulit ko po sinasabi, hindi tayo nagdodonwas o nag-sunset prayer para pilipitin natin ang Diyos sa gusto natin. The very reason why we pray is because gusto natin mabigyan tayo, gaya ng preaching kahapon ni Pastor Jay, ay mabigyan niya tayo ng wisdom, malaman natin kung ano yung gusto niya para yun ang maganap natin sa buong maghapong ito. Tama po ba? Kaya hindi natin siya pipilitin doon sa gusto natin. Okay, kundi doon sa gusto niya, maunawaan natin. Okay, kaya mga kapatid ko sa Panginoon, at sa araw na ito ay salamat din, naka-Facebook Live na po tayo at mamaya makikita na rin natin ito sa TikTok. May share na rin po sa atin ng ating kamanggagawa from PRF General Santos City Chapter, Sara Sandra, at ito mamaya at gagawa na kami ng panibagong account para hindi na sa aking account tumatakbo, kundi sa account na ng Prayer of Faith. Amen. At napakaganda po ng topic ngayon, June 29, 2026, A Father's True Love for His Children. Okay, month pa rin ng June, kaya talagang dapat maunawaan pa rin natin ang Father's Day. Amen? Natawagan na po natin ang ating kamanggagawa, ang ating pastora sa PF Libas Chapter. Walang iba kundi si Pastor Minda Magdarao. Next, your turn. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Blessed morning. Siya, papagpalang umaga po. Mako'y sabi, anak ko, huwag mong hamakin ang saway ng Panginoon at huwag kang mainis sa kanyang pagsaway. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Amen. Tayo na po yumukot manalangin. Praise God. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming buhay. Habang aming binubuksan ang iyong salita, buksan mo rin ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Turuan mo ang lahat, Ama, ang bawat isa kung paano may papakita ang tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak. Ayon sa iyong halimbawa, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon ngayon, maraming ama at
Ito po yung ano pala natin, topic, a father's true love for his children. Amen. Kung tema, how can a father show true love to his children? Amen? Sa panahon ngayon, maraming ama ang iniisip ang pagmamahal ay naipapakita lamang sa pagbibigay ng pera, pagkain, at material na pangangailangan. Ngunit ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay higit pa rito. Amen. Pagmamahal ng ama ay hindi lamang nakikita sa kanyang ibinibigay, kundi sa kanyang paggabay, pagtutuwid at paghahanda sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Tama. Amen. Sa ating teksto, inihahalin tulad ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang ama na tunay na nagmamahal ay hindi nagpapabaya, kundi nagtuturo, nagtutuwid, at naghahanda ng mabuting kinabukasan para sa kanyang anak. Amen. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano may papakita ng isang ama ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Tayo na po ay dumako sa ating point 1. How can a father show true love to his children? Ang point 1, ang tunay na pagmamahal ay nagtuturo at nagdidisiplina. Amen. Ang disiplina ay hindi tanda ng galit, kundi tanda ng pagmamahal. Ang ama na tunay na nagmamahal ay hindi hinahayaang lumaki ang kanyang anak na walang direksyon. Ang layunin ng disiplina ay hindi upang saktan, kundi upang hubugin ang ugali at karakter ng anak. Tulad si Eli ay isang halimbawa ng amang nagpabaya sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak Tama. na si Hophni at Phinehas. Dahil hindi niya sila itinuwid sa kanilang kasamaan, napahamak sila at maging ang kanilang pamilya. Bilang mga ama, kailangan nating turuan ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Magandang asal at tamang pamumuhay, hindi sapat sa na mahal natin sila, kailangan din natin silang gabayan sa tamang landas. Amen? Amen. Sabi nga po sa Hebreo 12 verse 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang minamahal. Amen? Tayo na po ay dumako sa ating point 2. How can a father show true love to his children? Ang verse 2, ang tunay na pagmamahal ay nagtutuwid ng mali at hindi nagpapabaya. Tulad nga po dun sa testimony ko lang po, tulad nga po dun sa anak ko na akala ko po hindi po namin siya napapabayaan kasi lagi naman po siya nandito. Akala ko po mabait siya, nandun lang siya sa kanyang pamilya. Yung pala, dahil nga po binabaliwala ko na rin po siya dahil na bibisi na po sa araw-araw na gawain at sa linggo at paglinggo talaga maghapon hindi ko rin po siya nakakapiling, hindi rin po nagpupunta dito hanggang sa siguro mga 1 taon po yun, hanggang sa pumupunta na lang po siya dito na bigla na lang po siyang nagbubungkal ng damitan namin. Tapos tinatanong ko po kung ano hinahanap niya. Sabi niya, wala pala eh. Bakit nagbubungkal dyan? Ganun lang po yung lagi niyang ginagawa. Hanggang sa isang araw po, ayun, nadawit po siya dun sa na biglang napunta siya sa hindi dapat puntahan. Kaya po, tayong mga magulang, kahit sabihin pa natin may asawa at mga anak, yung ating mga anak,
dapat pa rin po natin silang silip-silipin o gabayan para alam natin kung ano na nangyayari sa kanilang mga magulang. Ganun din po yung sabi ng tatay namin dahil nagulat din po siya sa nangyari ng araw na yun. Kaya maraming magulang ang natatakot na pagsabihan ang kanilang mga anak dahil baka magalit ang mga ito. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay may lakas ng loob na ituwid ang mali. Kita ng ama na maling ginagawa ang kanyang anak, hindi niya ito binabaliwala. Itinutuwid niya ito ng may pag-ibig at malasakit. Halimbawa po ay si David ay isang dakilang hari, ngunit nagkaroon ng pagkukulang sa pagtutuwid sa ilan sa kanyang mga anak. Ang pagpapabaya sa pagtutuwid ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Kapag may maling ugali, maling barkada o maling direksyon ang ating mga anak, huwag natin silang pababayaan. Kausapin natin sila ng may pag-ibig at ipakita ang tamang landas ayon sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Sabi nga po sa Kawikaan 5 and 6, mabuti ang hayagang saway kaysa pag-ibig na nagkukubli. Amen. Tama. Tayo na pwede dumako sa ating point 3. How can a father show true love to his children? Amen. Verse 3, ang tunay na pagmamahal ay para sa kabutihan at kinabukasan ng anak. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng anak. Ang mabuting ama ay naghahanda ng spiritual, moral, at practical na pundasyon upang maging matagumpay ang kanyang anak sa buhay. Tulad nga po si Abraham ay isang mabuting halimbawa ng amang nagmahal sa kanyang anak. Ang kanyang anak na si Isaac. Tinuruan niya itong sumunod sa Diyos at maging tapat sa kanya. Dahil dito, si Isaac ang pananampalataya ng kanyang ama at nagpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Nang tawagin ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac, nakita ni Isaac ang kanyang ama na may lubos na pagtitiwala sa Diyos. Halimbawa ni Abraham ay naging malaking impluwensya sa buhay ng Amen. kanyang anak. Amen. Hindi lamang edukasyon o mana ang pinakamahalagang maiiwan ng ama sa kanyang anak. Ang pinakamahalaga ay ang isang buhay na may takot sa Diyos at matatag na pananampalataya. Amen. Sabi nga po sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Amen. Ay tumanda man ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Tayo na po'y dumako sa ating conclusion. Ayon sa Kawikaan 3 verse 11 hanggang 12, ang tunay na pagmamahal ng ama ay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Ang tunay na pagmamahal, nagtuturo at nagdidisiplina, nagtutuwid at hindi nagpapabaya, naghahanda para sa kabutihan at kinabukasan ng anak. Naway maging mga ama tayo na hindi lamang nagbibigay ng pangangailangan, kundi nagbibigay rin ng gabay, disiplina at makadiyos na halimbawa sa ating mga anak. Amen. Tayo na po'y yumukot manalangin. Amen. Praise God. Maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tulungan mo ang bawat ama na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng karunungan upang kanilang magabayan ang kanilang mga anak.
Maraming salamat din po, Lord, sa araw na ito at naihayag ko ng maayos at malinaw ang iyong banal na salita. Naway magrema po sa puso't isipan ng bawat mga magulang ang aking naihayag na salita. At muli, binabalik ko na po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Binda. Hallelujah. Napakaikli pero maliwanag sa atin na ang Ama ay may dapat gampanan, hindi lang basta provider. Amen. Hindi lang basta maibigay ang pangangailangan ng pamilya, kundi dapat ay makita din niya yung kaalagahan niya bilang tatay sa loob ng tahanan. Dapat sila nagtuturo, tama po ba? Nagga-guide, naglilid, tama po. Kaya maraming salamat, Minda. Bagamat maikli ang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon. Ano, almost 30 minutes, hallelujah. Kaya salamat, mabibigyan ng pagkakataon na makapag-exhort ng konti. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, madalas yan ang nasa isip ng magulang, lalo ng mga tatay, na ang kanilang pagmamahal ay sa pamamagitan lang ng pagpo-provide, pagkain, damit, edukasyon, magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Oo, lahat yan ay mahalaga. Ngunit ang tunay na pagmamahal ng isang tatay ay higit pa sa material na pangailangan. Kapag gusto mong maturing kang mabuting ama, hindi ka lamang dapat good provider, kundi isa kang magaling mangaral sa iyong mga anak, pagtutuwid sa kanilang mga mali, paghubog ng kanilang karakter, no? Na alam mo na nga mapapasama ay tinotolerate mo pa. Amen? Kaya salamat sa narinig natin kapahayagan ngayon na sinabi mismo ni Haring Solomon, panulat ni Haring Solomon ito in Psalms chapter 3 verse 11, na ang pagmamahal ng Diyos ay katulad din dapat ng pagmamahal ng isang ama. Okay? Kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos kapag tayo nagkakamali, ganun din dapat ang ating mga tatay. Tama po ba? At naniniwala ko, kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin, mahal niya tayo. Pag dinidisiplina tayo ng ating mga tatay, ay mahal niya tayo. Pag tayo pinagsasabihan, tinuturuan, hindi para pagalitan lang, kundi para maitama tayo, yung mga bagay na hindi dapat natin gawin ay hindi maganap sa atin. Okay? Kasi masigit nilang naunawaan ng buhay. Okay? Kaya tandaan natin, ang pagmamahal ng isang tatay, ang higit na mahalaga ay yung maituwid, maisama, okay? Mahubog ang karakter ng kanyang mga anak. Kaya ang unang-unang ibinigay sa ating puntos ng ating tagapagayag ng salita ng Diyos, paano may papakita ng isang tatay ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak? True love teaches and discipline. Okay, ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay nagtuturo ito at nagdidisiplina. Kaya narinig natin yung kanyang supporting verse na, the Lord disciplined those He loves. As a father, the son, He delights. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay. Yung tandaan po natin ito, ang pagdidisiplina hindi tandaan ng galit, no? Kasi tingin niya, pinagalitan na naman ako ni pastor. Hindi po yun. Kung mo tignan yung galit, tignan mo yung pagtuturo. Okay? Dahil yun ay tanda ng pagmamahal. Kapag hindi ka na pinapansin ng tatay mo, magulat ka na. Okay? Kaya ang tunay na tatay ay nagmamahal ng higit sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Okay? Hindi niya ito inayaang lumaki ng hindi niya ito nagagabayan. Okay? Kaya ako nga yung si Bishop Rosif ay para mag-enroll ako sa aking masteral ay sinabayan niya pa ako sa mga subject ko. Amen? Nag-enroll din siya. Okay? Para mag-guide niya ako. Okay? Kaya naunawaan ko, okay, na bilang mga tatay dapat
ay inaalalayan natin ang ating mga anak para lalo silang lumago sa kanilang buhay pananampalataya. Ituro natin ang tama. Okay? Ituro natin o itama natin ang mali. Yan ang dapat maging obligasyon ng isang ama o isang tatay. Uubog ang kanyang mga anak sa magandang asal. Hindi siya mapapariwala. Tama po ba? Hindi natin pwedeng katwiran na busy tayo para i-provide ang kanilang mga pangailangan. Okay? Maraming kabataan ngayon ang problema, mental health. Amen. Okay? Dahil kulang sa tamang pag-aaruga. Hindi na, oo, na-provide ang lahat ng kanilang pangailangan, pero hindi na yung karakter, hindi nila pinapahalagahan. Yung sakripisyo ng mga magulang. Dapat naaalalayan sila. Amen? Mas madaling hayaan ang anak na gawin ang gusto nila? Yung ba yung tamang hayaan na lang natin, gawin yung gusto nila? Pero ang tunay na ama ay talagang hindi papayag na gawin lang yung gusto nila. Kaya minsan napapalo, tama po ba? Minsan, ako rin ay napapalo din. Dahil makulit ako nung bata ako. Napapadapa din ako. Okay. Pero hindi ko naman nasubukan paluhurin sa bigas. Amen? Ganyan na pagdisiplina nung unang panahon eh. Tama po ba? Ngayon mas matapang na ang anak sa magulang. Dahil para baga ang hirap nilang disiplinahin, ang hirap nilang turuan. Kailangan mag-lead ka muna, kailangan muna makaranas sila ng pangit na sitwasyon at doon mo may papasok. Pero wag na natin hintayin yun. Tama po ba? Okay. Nakita naman natin kung paano tinuruan ni Abraham ang kanyang sambayanan para sundin ang ating Diyos. Okay. Tandaan natin to. Ang obligasyon natin bilang magulang at bilang mananampalataya ay hindi lang para mai-provide ang pangailangan ng ating mga anak, kundi dapat ay maturuan natin sila na magmahal, sundin at paglingkuran ang ating Diyos. Yun ang pinakamahalagang katungkulan ng isang ama. Hindi para i-provide lang, kundi madala sa harapan ng Diyos na katulad ng ginawa ni Abraham. Yan ang pinakamahalagang pamana na madalas yung narinig din sa akin. No? Yan yung kayamanang hindi kayang nakawin ng kaaway. Okay? Bakit? Dahil yan ay pamana, yan ay kayamanan na ang kanilang buhay, pananampalataya ay magiging matatag. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Na kahit wala na tayo sa mundong ito, nakatitiyak tayo na hindi sila madidihado na sa mundong ibabaw na ito kung paano mabuhay. Kasi nagkaroon sila ng matatag na pananampalataya sa harapan ng ating Diyos. Amen. At naniniwala tayo, ang Diyos na rin na nagsabi, siya ang mangangalaga ng ating sambayanan. Amen? Kaya tandaan natin ito. Mas kilala ba ng iyong anak ang Diyos? Nang dahil lang sa impluensya ng sanlibutan? O dapat ikaw mismo, tatay, ang maka-impluensya? Ikaw mismo ang maging halimbawa? Ikaw mismo, tatay, ang magturo? Okay? Minsan hindi nagagawa ng tatay, kaya ang mga nanay ang gumagawa. Pero mas the best pa rin kapag tatay ang nagsalita sa loob ng bahay. Tama po ba? Okay, pangalawang puntos, itinuro sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon. Paano ba mapapakita ng isang tatay ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak? Sinabi sa atin, second point niya, true love corrects wrongdoing and never neglects. Ang tunay na pagmamahal ay nagtatama sa mali na ginagawa. Okay. Kaya sabi niya, yung kanyang supporting verse, better is open rebuke than hidden love. Ito po yun. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nagbubulag-bulagan sa kasalanan. Okay. Lagi nyo rin narinig sa akin yung panulat ni Propeta Ezekiel. May pananagutan ka
sa kanilang dugo kapag sila'y namatay at hindi mo sila nababalaan. Okay, we need to warn them. Babalaan natin sila. Ayaw natin magkaroon ng pananagutan sa kanilang kamatayan, ay ano dapat natin gawin? Dapat babalaan natin sila. Yung sabi sa atin sa Ezekiel chapter 3 verse 19. Kung gusto mong wala kang maging pananagutan sa kamatayan nila, ay warningan mo na sila hanggat maaga. Amen. Pagturo ka. Pag nakikita ng isang tatay na mali ang ginagawa ng kanyang anak, mananahimik lang ba siya? Hahayaan niya ba masira ang kinabukasan ng kanyang anak? Gusto niya ba makita na anak niya nakakulong dahil sa maling ginagawa? Dahil nung gumagawa ng mali, hinahayaan lang. Huwag natin hayaang mahuli ang lahat. Habang nasa poder pa natin sila, magturo tayo. Kasi pag yan nawala na sa poder natin, ang mas mahirap ng turuan. Tama po ba? Parang kaya na nilang mabuhay sa sarili nila. Kaya pagtutuwid ay ginagawa hindi upang saktan natin ang ating mga anak, kundi upang iligtas sila sa kapahamakan. Tama po ba mga tatay? Walang tatay na gustong makita ang kanyang anak ay napapahamak. Kaya tandaan natin, ang pagpapabaya ay hindi pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay may tapang na magsabi ng katotohanan. Tama po. Yan ang tunay na pagmamahal. Kailangan pabatid natin kung anong tama. Nakita na, binigyan tayo ng halimbawa ng ating preacher sa buhay ni High Priest Eli. Tama po ba? Yung pari ng Israel. Talagang pinakita niya, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Ngunit hindi niya ito itinuwid sa kanilang maling kasalanan. Tama po ba? Biruin mo, sila na yung tigapangasiwa ng mga Levita sila yung mga tigapangasiwa ng mga handog sa templo. Pero ano ginawa ng dalawa niyang anak? Nakikita niya, nagpabaya siya. Nabalitaan niyang namatay ang kanyang mga anak. Bigla ba naman sa upuan niya, nahulog siya. Yun din ang kanyang ikinamatay. Pati siya napahamak. Tama po ba? Kaya ang buo niyang sambayanan, napahamak. Kaya don't consent yung ating mga anak na gumagawa ng mali, okay lang. Tandaan po natin, kung ang Diyos ay patuloy nagtutuwid sa atin, dapat ganun din tayo. Kahit magkapamilya pa yan, kahit magkaapo ka na, magtuloy ka pa rin magturo. Okay? Ang ama ay hindi dapat matakot magsabi ng no. Mapaalam ang anak, magdi-date daw. Bakit yung pan-date mo ba, yung ka-date mo ba ay may kaya na bang buhayin ka? Amen. Kailangan maging matapang tayo magsabi ng huwag, hindi. Pag natin hayaan ang maling impluwensya ng mundong ito ang humubog sa ating mga anak. Nakikita mo lang talagang social media ngayon, ibang klaseng mangaral. Nangangaral na ayon sa takbo ng salibutan. Hindi pangangaral na ayon sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya mas mabuting pansamantalang magalit ang anak mo sa iyo kaysa naman habang buhay siyang magsisisi. Minsan nagtatampo. Tama po ba? Yung aking panganay na anak talaga malakas kumain. Pag pinagsasabihan mo talaga, nagtatampo . Amen. Hallelujah. Parang nakalimutan niya na yung bagay na kanyang naranasan. Okay? Sabi mo, napakabata mo pa pero may maintenance ka na. Yung pagtutuwid, yung pagsasabi ng mali ay tanda riyan ang pagmamahal. Ito, approved preaching na to ay isend ko sa kanya ito para makita niya lalo ito portion na ito. Tandaan natin kapag may mali ang ating mga anak, huwag natin piliin na manahimik. Ituwid natin siya ng may pag-ibig. Huwag naman yung puro pagalit na lang. Ituwid natin na may pag-ibig. Okay? Sa oras na ito,
Sagutin na natin yung panghuling puntos ng ating tagapagayag ng salita ng Diyos. Paano may papakita ng isang ama ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak? Okay. How can a father show true love to his children? At ang sabi niya sa atin, panghuling puntos niya ay true love seek the child's good and future. Kailangan ay makita na yung magandang hinaharap para sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, totoo, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang iniisip ang kasalukuyang kalagayan, kundi dapat maging ang kanilang kinabukasan. Kaya nga pinag-aaral natin ang ating mga anak. Tama po ba? Talaga pinipilit natin silang makatapos sa pag-aaral dahil alam natin na kapag sila ay nakatapos sa pag-aaral ay hindi na sila madidiyado sa laban ng buhay na ito sa mundong ito. Pero bilang mga mananampalataya, tandaan natin, ang pinaka-the best na kayamanan na maiiwan natin sa ating mga anak ay hindi ang edukasyon na ituturo ng salibutan ito, kundi ang wisdom mula sa Diyos. Amen? Sabi nga ng preacher kahapon ni Pastor Jay, maraming matatalinong magagaling, pero mali pa rin ang desisyon. Mali pa rin ang ginagawa. Because they have no wisdom from the Lord. Tandaan nyo, paano ba nagkakaroon ng wisdom ang tao? Sabi sa atin sa aklat ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya ang pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan at kaalaman, wisdom and knowledge. Tama po ba? Kaya ang mga tatay na talaga masigasig magtrabaho, dapat masigasig din tayong magturo. Masigasig din tayong ipanalangin ng ating mga anak. Magbigay tayo ng mabuting halimbawa sa kanila. Okay? At magkaroon sila ng tamang ugnayan sa harapan ng Diyos. Yan ang pinakamagandang investment ng isang tatay. Yung kanilang spiritual na buhay. Okay? Yung ikalalago ng kanilang mga anak sa harapan ng Diyos. Kapag ang bata ay talagang naturuan natin, lumakad kasama ang Diyos, tandaan natin ito. Napakagandang pundasyon ang iniiwan natin sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Yan ang ginawa ni Abraham kay Isaac. Tama po ba nagbigay si Abraham ng magandang halimbawa bilang ama sa kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Nang dahil doon, nakita naman natin, di ba, yung eksena sa bundok ng Moria, yung ihahandog na niya si Isaac. Tama? Nakita yun ni Isaac, yung pananampalataya ng kanyang tatay. Nagreklamo ba siya nung siya sasaksakin? Nagreklamo ba siya nung siya isasalang doon sa handugan? Tama po ba? Nung nagtatanong nga siya, nung papunta sila sa bundok Moria, tinatanong niya kung nasaan yung kanilang ihahandog. Nandun na kanilang panggatong. Tama po ba? Pero salamat doon sa impluwensya ni Abraham sa kanyang anak. Okay, ganun din ako. Salamat din sa impluwensya ng ating tigapanguna sa buhay ng ating Bishop Ross. Nakita ko rin yung kanyang kasigasigan sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Humahayo yan kahit pamasahay papunta lang. Problema na yung pauwi. Hindi problema yon, sabi niya. Kung paano tayo gabayan ng Diyos sa pagpunta, ganun din niya tayo pauwiin sa ating mga tahanan. Hindi ko makalimutan yung mission sa Mindoro. Ang daming kasama. Nung pabalik, marami pang mga scholar na naiuwi. Hallelujah. Yung mga anak ng mga hinayuan nila ron, naiuwi pa nila rito sa Zambales para mag-aral sa network. Nasaan na kaya sila? Kaya mga graduate na sila. Kaya tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi sapat ang maipamana lamang natin ang bahay, lupa, kotse, pera o ari-arian. Mas mahalaga maipamana natin bilang mga tatay sa ating mga anak ang pagmamahal ng Diyos, ang integridad, ang mabuting karakter, at of course, yung malalim na pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito, ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay hindi nasusukat sa laki ng kanilang kinikita,
kundi sa lalim ng kanilang pagmamahal at paggabay sa kanyang mga anak. Kaya saludo nga ako sa mga OFW talagang matinding sakripisyo yung kanilang ginawa para matustusan ang pangailangan ng kanilang mga anak. Okay? Hindi madali mawalay. Kaya nga hindi ako nag-abroad eh. Amen. Dahil ako ang tigahatid sundo. Yung anak ko ngang bunsong babae, hinahatid ko pa eh. Hallelujah. Nasa work niya, hinahatid ko pa sa work niya. Amen. Ay mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Ang pagmamahal ng isang ama ay nagtuturo at naghuhubog ng tamang karakter. Yan yung unang puntos ng ating picture. True love teaches and disciplines. Ang pagmamahal ay nagtutuwid sa mali mga gawa ng ating at hindi ito nagpapabaya. Tama. True love corrects wrongdoing and never neglects. At yung panghuli, ang pagmamahal ay naghahanda ng magandang kinabukasan, lalo na sa kanilang spiritual na buhay. True love seeks the child's good and future. Kaya mga tatay na makikinig ng preaching na ito, alam na po natin ang tinuturong dagdag ng Diyos. Huwag tayong papayag na i-provide lang natin ang kanilang pangangailangan, kundi maidala natin sila sa harapan ng Diyos. Magkaroon sila ng malalim na ugnayan sa harapan ng Diyos. Muli, palapakan natin ang ating tigapagayan ng salita ng Diyos. At ibinabalik ko na po sa ating preacher ang gawain, preacher MC. Walang iba kundi si PME Noemi Manuel from UAE. Na? Alam mo na?